Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang update sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Specifically yung mga pahayag ni Congresswoman Franz Castro na nagdududa na daw siya sa ginagawang kilos ng House of Representatives. Okay, advertise ko lang ulit yung ating dark chocolate. Meron tayong konting stock ngayon. Pwede na kayong mag-text o tawag sa number na ito, 0916-90-00997. Limited lang po ang stock, kaya first come, first serve. Paunahan na lang. Every day, umiinom ako ng dark chocolate. It's good for my health. Napakasarap po itong produktong ito. Hindi po ako nagninegosyo nito. Tinutulungan ko lang yung farmer from Bukidnon para maibenta niya yung kanyang produkto kasi wala siyang sariling marketing arm. Okay. Ito, may pahayag si Congresswoman Castro. It's been how many days after yung Iglesia ni Cristo rally? January 13, ngayon is January 23. It's been 10 days. Wala pa rin, hindi umuusad ang impeachment complaint. Kaya aburido na, nawawalan na ng pag-asa ang ating kagalang-galang na Congresswoman Franz Castro. Pakinggan natin itong balitang ito. Rosalie, may update na ba mula sa tanggapan ng Secretary General ng kaugnay nito UNTV News ito impeachment complaints laban kay VP Duterte? Mula noong Lunes hanggang ngayong araw ng Huwebes, walang pahayag ang tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco kaugnay ng mga tanong ng media sa kahihinatnan ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain yung mga reklamo noon pang December 2024 dahil sa questionableng paggastos ng Vice Presidente ng kanyang confidential funds. Kaya naman nagdududa na si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, kung meron pa bang ika-4 na impeachment complaint. Yan kasi ang idinadahilan ni House Secretary General Velasco kung bakit hindi pa niya na itatransmit yung impeachment complaints na nakabinbin sa kanyang tanggapan sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Isa si Congresswoman Castro sa nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. Medyo matagal-tagal na rin ang ganyang pronouncement, no? Hindi natin alam kung totoo nga ba yan o hindi. Wala akong nakikita signal dito sa mga kasamahan namin dito sa House of Representatives, kahit nakasitanggungin mo sila, wala silang alam. Dagdag pa ng kongresista, walang sino mang lumalapit sa kanya para humingi ng suporta sa sinasabing ika-4 na impeachment complaint. Tatawagan din niya ngayong araw ang House Secretary General kaugnay ng mga nakabinbing reklamo. Magsasagawa rin anya ng mga pagkilos ang kanilang kampo kasama ang iba pang naghain ng impeachment complaints laban kay VP Duterte upang kalampagin ang Kongreso kaugnay nito, kabilang na ang isang demonstrasyon sa January 31. Samantala, pinabulaanan naman ni Congresswoman Castro ang aligasyong ginagamit nila ang issue ng impeachment bilang propaganda sa paparating na halalan. Whether may election yan o wala, talagang prinsipyo namin itong accountability and transparency kahit na sino pa yan nandiyan, no? Kaya hindi totoo na ginagamit namin ito na dahil sa election. Lamang 5 araw na may plenary session ang House of Representatives bago muling mag-adjourn sa February 7. Balik sa iyo, El. Okay, so 5 araw na lang ang session days ng mga kongresista. Adjourn na naman, February 7. And then, campaign period na. Kaya magkakaalaman na lang after election. Okay, so sa ngayon, panalo si BP Sara. Ceasefire ang kanyang impeachment complaint. Walang galawan. Kaya ito, aburido. Ang gusto ng Makabayan Black, yung tatlong nag-file ng impeachment complaint is dapat gumalaw na. Kailang it appears na, no? Yung epekto ng Iglesia ni Cristo rally noong January 13 ay nararamdaman na dahil tahimik
ang kamera, it appears na nakinig ang mga kongresista sa panawagan ng Pangulong Marcos Jr. na sinuportahan ng Iglesia ni Cristo na huwag muna yung impeachment na yan dahil hindi nakakatulong sa taong bayan. So, magkakaalaman na po sa after election para playing safe naman ang mga re-electionists. Ayaw nilang banggain ang very powerful na Iglesia ni Cristo. Yan po ang ano. So, yung sinasabi ni Congresswoman Castro na sa January 31, magkakaroon na naman daw ng pro-impeachment rally. Bring it on. Kasi, pangatlo na yan eh. January 16, wala, kakaunting dumali, kaya nagmisa lang sila. Misa lang. Okay? January 18, doon sa EDSA Monument. May dumalo, kaya lang, mga nasa 1,000 lang. Kakaunti. Nilangaw. So, January 31, another mobilization rally, pro-impeachment rally, para ma-pressure ang mga kongresista na aksyonan na yung impeachment complaint. Tingnan natin. Kung sabi nga nila is mag-gather pa sila ng mga signatures. Oh, meron na bang mga perma? Ilang libo, ilang milyon na ba ang perma na ipapakita nila sa mga kapwa nila kongresista para ma-pressure din sila na aksyonan? Lumalabas parang wala. Okay? So, meantime, ceasefire. Panalo si BP Sara, ang mga Makabayan Black, yung mga kongresista na nag-endorse sa impeachment complaint, luhaan. So, sorry na lang. Okay, mga kaibigan, palagi ko kayong pinapasalamatan at the end of my video sa inyong panunood sa ating channel kasi yung income natin nakakatulong sa kapuspalad nating talaandig na tribo sa Bukidnon. So, ipakita ko sa inyo ang mga video na ito. Kawawa po ang mga bahay nila, sira-sira ng mga bubong, tumutulo na, o kaya yung iba, wala talagang bahay. Nakikitira lang sa mga parents o mga kapatid. So, dahil po sa pagtutulungan natin, ang income natin sa YouTube na ito, lalo na sa mga hindi nag-isip ng ads, nakakabili po tayo ng yero. Once a month, nagdi-deliver tayo ng hundreds of yero. Bawat pamilya, 10 yero ang ibinibigay natin. 10 feet long ang yero ibinibigay. Eksakto na po yun para sa isang katamtaman na bahay. And then, assorted nails, different sizes. 10 kilo din yan. Yan, nakakapagpatayo na sila ng bagong bahay. So, kasama po kayo sa pagtulong sa mga kapuspalad nating kapatid na Talaandig Tribe. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang balay diri sa tower nga katong among nakita nga nagtukod siya og balay apan nagpakiluoy siya kay tungod kay wala siya ikapalit og gero. Karon nakaatop na niya og nakasalog na gyud. Nagpasalamat siya nga karon naa nay balay og kompleto na ay atop na niya nga atopan na niya og doon na siya salog. So makita na gid nato nga doon na nay kausaban sa una og sa una niya pagtukod og karon kay kadtong una kuan pa ni siya tukod ra. Ipatindog pa niya nga balay, naghununa siya kung unsaon niya nga pamaagi nga makakuha siya og sin karon nagpasalamat siya nga nakaatop na panalanginan og karon maayo na ang ilang balay kay doon na nay salog. Doon na nay atop. Oh, na anay una ni siya nga mga ero nga naghatag sa iyaha. Pasalamat sa nga doon na nay. Unsay mong ikasulti karon nga kuan? Deng. Unsay mong kasulti karon nga bago na imong atop og nakasalog na pud mo bago na inyong balay? Una-una, salamat kay sa Ginoo gitubag niya akong mga pagampo na makabalay gyud mi. Ug salamat pud sa nag sponsor ani nga matagaan mi og sin labi na sa gatan-aw sa YouTube. Dagan kay salamat. Oo, og sa lansang nahatag pod sa imuha. Ang lansang pod kay naman Oo. pinapalit. Oo. Na lang. Oo, nahatagan mo og lansang. Oo, so kumpleto ang nahatag sa imo, lansang og giro. Oh. Og karon kumpleto na imong balay.
mupod ni ang iyang anak, yang mama niya, muna sila. Ang nagpasalamat lagi kay karon daw, human na gyud. Ba sa una, dugay-dugay ni nga ilang balay ng kuan, nagplano sila, apan wala sila ikapalit. Karon, nagpasalamat sila nga taga Giro. Karon bag una, aduna nay kausaban, aduna nay atop nga yero nga bag-o og aduna nay salog. O mo na ni siya ang ilang balay nga makita. Doon na nagduk-duk-duk na sila, nagsalog, ilang gilansangan lagi. Nagpasalamat sila natabangan. Kining iyang mama pod, naglingkod-lingkod pod sa bag-o nga balay sa iyang anak. Kay maayo na daw nga natabangan sila. Ug nagpasalamat pod sila sa channel YouTube nga nananaw nga naluoy sa nagbalay nga walay kapalitin taon tungod sa kalisod. Og salamat. Og mora to ante, salamat. Oo, sige, salamat po.